Uy, welcome sa Off the Grid Outtakes. Today, time out muna tayo sa camping dahil mag-glamping muna tayo sa isa sa pinaka-chill na tambayan sa Quezon, ang The Beach Top at Tayabas Bay. Kasama ang mga vloggers na sila Pipoy Solido at Truth TV. Samahan nyo kami tuklasin ang kapayapaang dala ng The Beach Top at Tayabas Bay. Saktong sa amin na din, kaya may mga dinalaw na rin kami mga isla in the area. Kaya sit back, relax at kumuha ng piña colada, and let's go! As usual, kapag south ang pupuntahan, ang meetup place namin ay sa Caltex Mamplasan. Kumain lang kami saglit at namili ng mga tubig at bumiyahe na rin kami papuntang Agdangan. Nag-decide kami na mag-lunch na lang sa bayan malapit na dun sa beach top. 4 hours yung biyahe nga pala, no? Pagkaling ka ng Manila. Tingin ko hindi ka naman maboboring at magugutom dahil sa dami ng mga makikita mo at mga stopovers. Ahora está solita y yo ya no la quiero. Ella calladita, vestida todo negro. Around 10 minutes na lang kami papuntang beach top. Siyempre nagutom ang tropa, so namili muna kami ng tingin namin na masarap na kainan along the way. Matapos kumain ay dumiretso na agad kami sa beach top. Bumugad agad sa amin yung mga naggagandahang puno at yung nagaslas ng hangin na sobrang presko. I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me from another fall, from another scar. But I'm all healed up, standing steady. Nga pala, you have the option to rent out yung isa sa mga bamboo cabins na nakikita nyo, no? They have 3 and good for 4 to 6 packs na kagad yun. Siyempre, ang pinaka-highlight ng beach top ay yung geodesic dome nila. Tara, bigyan ko kayo ng konting tour. Pagpasok mo pa lang, makikita mo kagad yung very aesthetic saka rustic feel ng lugar, no? At meron pa silang pa-welcome na mga lettering dyan. Overall, meron kayong sofa, tapos meron kayong queen size, I think king size or queen size bed. At isa sa napansin ko, napakaraming plugs, marami kayong pwedeng pagsaksakan. And of course, to complete your glamping escapade na hindi naman natin madalas na experience kapag camp, meron silang aircon at meron silang ref as well. And to our surprise, meron din silang wine glasses at saka initan ng tubig pag gusto mo magkape sa umaga. At yan na nga, no, binubuksan na natin yung ref. Wala pang laman, mamaya lalagyan natin yan ng mga alak. Sa likod ng bed, merong mga aparador wherein you can put your things. Tapos sa taas niyan, meron pang extra bed, no, kung madami kayo mag-i-stay dito sa dome. Siyempre, pagkatapos natin kapain yung tela ng dome, tayo sa main event, ang CR. Napakaganda talaga. Sobrang ganda. Naisip ko ay parang nag-transport ako sa Bali, Indonesia. Ganong feeling. Kumpletong-kumpleto yan. Parang nag-hotel ka na rin talaga. Actually, parang mas maganda pa nga dito kasi you're one with nature, ika nga. And of course, ang laging hinahanap ng lahat, ang pinakamahiwagang bidet, no, sa toilet. Meron dyan kumpleto, pati hugasan ng muka or, kamay. Of course, every time na nag-review ako ng mga CR, no, ng camp, isa sa mga nahanap ko ay sabitan ng damit. Meron sila, so plus 100 kagad. Outside the dome, you will have a 360, almost 360 view of the Tayabas Bay. Napakagandang tignan ng sunset. Pwede ring magtambayan sa labas dahil may mga chairs na provided, no? Overall, highly recommended itong dome ng The Beach Top at Tayabas Bay. If gusto mo mag-break muna sa camping at mag-relax at chill muna, then you found the right place. Kaya PM na sa Facebook page nila or visit their Airbnb page para mabook itong dome.
sila ng ating dinner. Sila ate. Yan. Pir. Tas, Pir. Tinaktis na natin kanina eh. Nasa vlog nga dapat to eh. Yung mga vloggeries natin kasama. Nandito rin of course. Subscribe kayo. Nakita niyo, may Ruth napatabi Alessandra. At saka syempre si Pipoy Solido, no? Follow niyo to, ng subscribe niyo to, panoorin niyo lahat ng video niya para may panglibre na siya sa amin. Siya nga pala, pwede rin kayong umorder ng food sa beach top ha. Pwedeng ahead or pwedeng on the day itself. Pero mas maganda ahead. Kami, ginawa namin, umorder kami ng Boodle Fight. Grabe, sobrang sarap at sariwa ng mga ingredients na nilagay. Nakikita mo naman, di ba? Hindi na kailangan magsalita. Nakikita nyo naman, di ba? As in, grabing sarap talaga ng food. Nag-crave din kami kasi kauwi lang namin from Tokyo, Japan. So, saktong-sakto. After nyan, binalak namin magpamasahe at hindi kami nabigo. Sobrang sarap din talaga. Nagpa full body massage kami ni Lenin. Yung sila Ruth saka sila JP at John Hay sa ulo lang. And then after nun ay nanood kami ng movie hanggang sa makatulog, then lights off na. Kinaumagahan, morning, it's 7:30 and waiting lang kami sa bangka na pumunta dito banda sa may shore para hindi sobrang layo yung lalakarin. This morning, mag-island hopping kami and pupunta kami sa dalawang island, yung Borawan Island and yung Dampalitan Island. And take note pala sa entrance fee per island is 120 per head. So far, okay naman yung experience namin. Masarap yung tulog. Malambot yung kama actually. Makapal yung kutso nila. And kahit yung dalawa namin kasama, kasi nag-add kami ng bed dito para magkakasama kami sa dome. Okay din naman yung tulog nila. Medyo late nga kami nagising kasi napasarap talaga yung tulog namin since nagpamasahe pa kami kagabi. And yung about pala sa massage, meron silang in-house na nagmamasahe dito. Pwede kayo mag-book in advance. Pwede rin naman magsabi pagdating ninyo na if ever na magpapamasahe kayo. Pareho kami ni Kel na full body massage. Pero yung iba namin kasama, kaya daw nagpamasahe na sila ng Valentine's Day. Nag half body massage lang sila. from beach top, lalakad lang kayo pababa, papunta dun sa sakayan ng bangka. Again, as mentioned by Lenin, medyo may konting lakad lang dun sa shore kasi nga medyo low tide at hindi makalapit yung bangka papunta dun sa amin. Sige po. Kinakawayan ko yung aming sweetheart. Naglalakad kami papunta sa boat dahil sobrang low tide. Hindi makalapit yung boat dun sa shore. Yung nilalakaran naman namin, mabuhaki naman siya. Kaya okay lang. Nakaalis pala kami mga 8 AM na. And baka tanghaliin na kami mamaya. If ever, hihintayin pa namin na mas lumapit yung bangka sa shore. Medyo kalungkutan kasi hindi ako nakasama sa boat trip. Kung mapapansin nyo, wala ako sa video. Nagkasakit kasi ako gawa nga nung recent na Japan trip namin. So sila na lang talaga yung nagpunta at nag-enjoy dun sa mga islands. Dito makikita nyo, nakarating na sila sa Borawan Island. At alam nyo ba kung saan hango yung Borawan Island? Hango ito sa pinagsamang Boracay at Palawan. Though kung makikita nyo, no, hindi ganun kasing fine in terms of sand, no? Just like Boracay, itong sa Borawan, pati yung mga bato, no, hindi ganun kasing grand, pero pwede na, napakaganda pa rin talaga kung nagtitipid ka at gusto mo nung pwedeng by land, no, or malapit lang na boat ride, then Borawan Island is definitely one of the good choices.
Kung makikita nyo dyan, no, hindi pa masyadong develop. Usually, nagdadala lang ng mga tent yung mga tao at sarili nilang food. In our case, or in their case, hindi nakalimutan nila magdala ng food. Buti na lang may tindahan sa island na pwedeng pagbilan, no? Kahit yung mga cup noodles lang and snacks. After some light snacks, more on pictures lang talaga yung ginawa nila dito. Mapapapicture ka talaga dahil sa ganda ng mga rock formation. I think ito yung highlight ng island na to. Matapos ang 15-minute boat ride from Borawan, nandito na sila sa Dampalitan Island. Mapapansin mo agad yung mga sea pines, no? Same yan na mga puno kung nakarating na kayo ng Anawangin or mga similar na lugar. Mapapansin mo agad yung kung gaano kapayapa yung tubig at yung lugar na rin mismo. At isa sa mga palatandaan ko kung okay yung island ay kapag merong mga beach doggos, no? Yan yung mga aso na nakatira na sa island mismo. Marami sila dito. Nandiyan na rin sa video yung mga rates, no? Kung gusto nyo mag-stay dito overnight or day tour lang. Kung gusto nyo mag-alakas away, isang buwan kayo dito, pwede rin naman. Parang Asimo to eh. Diba? Asimo. Kapalago ba yan si Mr. Asimo? Ikaw maasim. Yan eh. Sinusaw. Lapag mo. Okay na masarap. Wow. Nag-enjoy ba kayo? Enjoy. Enjoy ka ba? Oo naman, Mare. Ganda. Nang ano? May route. Hindi ko in-expect na may ganito kaganda na beach dito. Ganda nga. Medyo Boracay ano. Boracay feels. Boracay. Habang nire-review ko tong mga videos na kuha ni Lenin, wala lang, medyo naging nostalgic lang ako kasi nung bata pa ako, lagi lang akong sabit or sinasama ng mga tito or tita ko sa mga lakad nila sa opisina or ng mga tropa nila, tulad ng mga beaches or swimming pools. Palagi akong looking forward na magyaya sila. Walang katumbas yung saya kasi sobrang rare na maranasan namin yun ng pamilya or sama-sama kami ng pamilya. Sobrang blessed ako na naranasan ko itong mga bagay na ito ngayon. Ang galing, no? Kung isipin natin, napakadaming mga bagay na meron na tayo na dati-rati ay pinagdarasal lang natin na matamasa natin. Nakabalik na sila niyan from island hopping, nakaligo na rin at nakaayos ng konti. Magla-lunch lang kami at conduct na ako ng konting interview. So hi, ako pala si Charmaine from Pasay. Ang first talaga na experience ko is super relaxing niya. Kasi considering na this place is nasa hilltop at the same time makikita mo yung view ng beach. So masasabi mo talagang relaxing siya, windy pa talaga. Tapos, magandang place siya for weekend getaway. I'm Donna Sagon from La Union. First of all, ang ganda ng location kasi top siya ng hill. Bukod sa may beach, may hill. So, yon. And very, maalaga yung mga caretaker.
lahat ng kailangan, yes, pino-provide nila. Hi, please like and subscribe. I'm Ruth Alexandria. So, papa-attach ko kay Kel yung link below. Hi guys, Pipoy Solido. Subscribe kayo sa channel ko. Pinaka-highlight for me, syempre ito. Kasi first time ko to matry. So, usually, nagka-camping kami, ganyan. First time namin mag-glamping actually na aircon. So, try ko yung glamping before sa Bulacan, pero fun pa rin. Pero ito, yun nga, ang ganda ng banyo, para kang nasa hotel, ganda pa ng view mo. So, maganda siyang experience, pero at the same time, may kasama kami na gusto naka-fun. Pwede din, parang they cater lahat. Ma-highlight din, syempre, yung island hopping, na first time kong makatry ang beach sa Quezon. Maganda pala. Na ako sa akin, pagpasok ko, nakita ko agad yung view. Ang ganda. So doon pa lang kitang-kita mo na, lalo na pag nagstay ka dito sa ano. Yes, yung sunset din, lalo na pag nandito ka sa sa Binayan. So syempre, bukod sa glamping, swimming din, may beach, island hopping. So marami din pwedeng activities around the area. And yung may no-offer sila na buffet, no? So sarap, panalo. Lokal na lokal, ang sarap. Fresh na fresh. Yan, tsaka may mga kainan din around dito sa area na masarap. At convenient. Well, kahapon yung pagkadating namin is afternoon siya. So, ang first talaga naming enjoy is yung sunset. Considering na it's facing the west, ma-witness mo talaga yung fascinating na sunset. So, maybe after nyo matulog, magpahinga, pagkalabas nyo, kikita nyo, maganda talaga yung sunset. Recommended siya for viewing. Sa gabi, hindi na kailangan ng electric fan talaga dito sa Nipahat kasi malamig siya. And hindi malamok, which is good. Dagdagan na yung dome. 2 dome na, no? Oo. Para masaya. Definitely. Maganda siyang way para makilala mo sarili mo, kung gusto mo mapag-isa, or kung may friends kayo, it's a great place to spend quality time together. Yes, pwede din mag-work dito. Actually, kasi hindi mabagal ang internet. So, yung mga gustong magbakasyon habang naka-work from home, pwede dito. Oo naman, kasi kung gusto nyo ng tahimik, tsaka yung makaka-relax lang kayo. Tapos parang, hawak mo kasi kung gusto mo ba mag-island hopping. Wala masyadong tao. Hindi ka masyadong mapipresyo na, kailangan mag-activities, kailangan bumangon, Kung relax lang, dito yun. Ako ang masasabi ko ang presko nung pwesto niya. Siguro dahil nasa beach top, hilltop. So mataas. Yung hangin, napaka-relaxing. Tsaka yung view na rin. Diba? So, would recommend. Oo. Pwede siya for friends. family, for family, for friends. Pwede din couples dito lang kayo sa dome. Pero kung big family kayo, may 3 kubo pa eh. So, pwede. Shoutout din sa families and friends ko. Ayun, thank you, Sir Min. Hello sa nanang and tatang ko. Yun lang. Thank you so much sa pagpapon lang. Mga nag-check ng stories ko dyan. Mga follower. Mga nagsusubscribe sa channel ni Pipoy at channel ko. Hello sa inyo. Thank you sa support. And yun, sana makasama namin kayo sa future activities, whether it's camping, diving, or mga car vlogs. Kita-kits sa daan, yan. Salamat, Kel Esteban, for inviting us. Oh, yeah. Yung Excel ko, abangan nyo sa channel ko, ha? See you next week. Thank you. Bye-bye. Subscribe kayo sa kanila. Siyempre, interview naman natin ang punong abala sa stay namin, si Ate Mercy. Maraming salamat sa'yo. Hello po everyone, ako po si Ate Mercy, ako po yung caretaker dito sa The Beach sa Patayabas Bay. Invite ko lang po kayo dito, sana po ngayon pong peak season, sana po makapunta kayo dito sa aming magandang pasyalan at magandang tuluyan, magandang tanawin para po naman makita niyo yung aming lugar na mapayapa. Yun po, and have fun. Shout out po sa mga po sa mga bisita namin ngayon. Dito po sa mga ni Miss Maddie Reyes, ni Mama Madi, sila po yung mga nagpasaya sa aming lugar ngayon. Sana po yung mga nagbisita dito sa amin before, bubisita po ulit kayo sa amin. So ulitin po. Opo. You're welcome, sir. Thank you po.
At isa na namang camping glamping ang magtatapos. Gusto ko lang lubos na magpasalamat sa The Beach Top at Tayabas Bay, lalo na kay Ma'am Maddie and boss dito sa sobrang warm na accommodation. At syempre, salamat sa aking pinakamamahal na si Lenin Roses sa pag-aalalay sa akin at pagsalo for this episode. Salamat Johnny, Donna at Charmaine, lalong-lalo na kay Pipoy Solido at Ruth Alexandria. Subscribe kayo para sa POV vlogs nila. At syempre, kung nakaabot kayo sa dulo ng vlog, maraming salamat. Kung nagustuhan mo to, please like, share, and subscribe. Book na din kayo sa The Beach Top at Tayabas Bay, saktong-sakto at summertime. O siya, ingat kayo lagi at suminyo nawa ang kapayapaan.